Magandang buhay masaganang ani Netizens. Kayo muli ay nakasubaybay sa programang Hatid ay Kaalaman. At ito ang programang iAgri TV Connect Season 4. Connect sa impormasyon. Connect sa extension. Sa pagsisimula ng ating programa, amin munang binabati ang mga makikisig na kalalakihan at magigiting na kababaihang bumubuo sa ATI Central Luzon. Siyempre, amin ding binabati ang mga leader mula sa Central Office sa pangunguna ng Director 4 na si Engineer Remelin R. Recoter, MNSA Seso 3 at Deputy Director Antonieta J. Arceo at sa ATI Central Luzon sa pangunguna ng ating OIC Center Director Dr. Emmanuel L. Orogo. Ang ating OIC Assistant Center Director, Reynalyn C. Gulen, Senior Agriculturist. Ang ating mga section chiefs at unit heads, umpisahan natin sa Information Services sa pangunguna ng Information Officer 3 na si Ms. Yula D.A. Lanyada. Career Development and Management Section sa pangunguna ng ating Training Specialist 3 na si Ms. Elsa F. Victoria. Partnerships and Accreditation Section ang ating Training Specialist 2 na si Mr. Jason B. Nidua. Planning, Monitoring and Evaluation Unit ang ating Planning Officer 2 na si Mr. Marciano C. Santos. At lahat po ng bumubuo ng ATI family, mga partners, farmers, stakeholders, at fisher folks. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Kamusta po kayo mga ka-Netizens? Ikaw partner, kamusta yung Holy Week? Ayun, yung Holy Week ko, mahaba-habang pagninilay syempre. At mahaba-habang panahon na rin mula nung nailunsad nga natin ang kauna-unahang episode ng ating iAgri TV Connect Season 4. At syempre, paniguradong nakasubaybay ang ating mga Netizens. Ayan, talaga namang kaabang-abang yung mga darating pang episodes ngayong season na ito. At maya-maya nga ay matutunghayan ninyo ang OJ Talks kasama ang ating mga host na si Kuya Pat at Ate Mika. Kasama syempre ang ilan sa mga interns ng ATI Central Luzon, sila Ate Iya, Kuya Arvin at Ate Jean. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang iAgri TV Connect Season 4, Episode 2. Sa ulo ng mga balita. Mga kababaihan sa Bacolor, matagumpay na nagsipagtapos sa Women as Catalyst of Agricultural Development. ATI Central Luzon nagsagawa ng LSA evaluation sa Nueva Ecija. 20 magsasaka at 5 extension workers mula Central Luzon pinagyaman ng kaalaman sa good agricultural practices sa coconut. 21 magsasaka nagsipagtapos sa training on financial literacy for Inspire and Lead beneficiaries in Region 3. Mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka, tampok sa training of trainers on climate smart farming for high-value crops. 26 na magsasaka mula Zambales na nagsipagtapos ng ikalawang batch ng basic training on dairy growth production and management. Unang batch ng training of trainers on rice crop manager advisory services for feedstock isinagawa sa ATI Central Luzon Satellite Office sa Palayan City, Nueva Ecija. ATI Central Luzon hinasa ang kaalaman ng mga indigenous people mula Bataan tungkol sa integrated and diversified farming system for indigenous people. 10 rice clusters mula Tarlac sumalang sa paggawa ng Cluster Development Plan. Para sa detalye ng balita. Matagumpay na nagtapos ang mga kababaihan mula sa Barangay Maliwalu, Bacolor, Pampanga sa programang Women as Catalyst of Agricultural Development from Production to Digital Markets na ginanap sa Diaspora Farm Resort noong ika-25 ng Marso. Bilang bahagi ng kanilang pagtatapos, ipinresenta ng mga kalahok ang mga produktong kanilang nabuo sa tulong at gabay ng LSA cooperator na si Miss Annette Patbu. Kasunod nito, opisyal na iginawad sa kanila ang kanilang mga sertipiko bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na paglahok at pagsasanay sa nasabing programa. Noong Marso 26 taong kasalukuyan, isinagawa ng ATI Central Luzon ang masusing pagsusuri para sa aplikasyon bilang learning site for agriculture ng Daduyo Agricultural Farm mula sa San Jose City, Nueva Ecija at ang renewal ng CLSU RM Care sa Science City of Muñoz. Bahagi ng pagbisita ang pagsusuri sa mga dokumento at pasilidad ng mga sakahan upang matiyak na naaayon ng mga ito sa itinakdang kwalifikasyon ng ATI.
Layunin nito na mapatatag ang mataas na pamantayan ng mga LSA sa rehiyon at matiyak ang patuloy na kahusayan bilang katuwang sa pagpapalaganap ng kaalaman at kasanayan sa agrikultura. Matagumpay na naisagawa ng ATI Central Luzon ang 5 araw na training of trainers on good agricultural practices for coconut noong Marso 23 hanggang 27 sa Aurora Province Coconut Development Center, Dinalungan, Aurora. Lumahok dito ang 5 agricultural extension workers at 20 farmer leaders mula sa iba't ibang lalawigan ng reyon. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman sa makabagong teknolohiya sa Nyugan na magdudulot ng mas mataas na ani, mas maayos na kalidad ng produkto at mas matatag na kabuhayan para sa mga magsasaka. Matagumpay na naisagawa ng ATI Central Luzon ang Training on Financial Literacy para sa mga benepisyaryo ng Inspire at Lead noong Marso 25 hanggang 27 sa St. Isidore to Farmer Learning Center Incorporated sa Santa Ana, Pampanga. Ang pagsasanay na ito ay nakatulong sa 20 magsasaka upang mas maunawaan kung papaano ang gagawin sa pagkaantala ng kita, pamahalaan ng utang ng responsable, at mapanatili ang operasyon ng bukid sa panahon ng hindi tiyak na sitwasyon. Nakabuo din sila sa enterprise plans at re-entry plans bilang gabay sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sa huling araw, ipinaliwanag ni Janilyn Sabala mula sa Land Bank of the Philippines ang iba't ibang agri-credit programs na makatutulong sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga magsasaka. Matagumpay na naisakatuparan ng ATI Central Luzon ang Training of Trainers on Climate Smart Farming for High-Value Crops na dinaluhan ng mga agricultural extension workers noong ika-23 hanggang ika-28 ng Marso. Sa programa ay pinakilala ang makabagong teknolohiya sa crop establishment, soil at nutrient management, water management at integrated pest management. Layunin nitong pataasin ang resiliency at productivity ng high-value crops sa lowland at upland areas. Pinatunayan ng pagsasanay na ang tuloy-tuloy na capacity building at makikipagtulungan sa mga stakeholders ay susi sa mas matatag na sektor ng agrikultura. Nagsipagtapos naman ang 26 na magsasaka mula sa probinsya ng Zambales sa ikalawang batch ng Basic Training on Dairy Goat Production and Management sa R.O. Valerio Dairy Farm sa Bacolor, Pampanga mula ika-6 hanggang ika-8 ng Abril. Tinalakay ang kalagayan, hamon at oportunidad sa dairy goat industry kabilang ang livestock integration sa coconut farms. Layunin ng programa na mapalakas ang kaalaman at kabuhayan ng mga magsasaka. ATI Central Luzon hinasa ang kalaman ng mga indigenous people mula sa Bataan tungkol sa integrated and diversified farming system for indigenous peoples. Hinasa naman ng ATI Central Luzon ang mga kapatid nating Aita mula sa Dinalupihan, Bataan. Sampung rice clusters mula sa Tarlac ang sumalang sa paggawa ng Cluster Development Plan mula ika-6 hanggang 10 ng Abril sa Tarlac Agricultural University. Nagdaan sa masusing pagsasanay ang mga kalahok sa pamamagitan ng iba't ibang gawain tulad ng SWOT analysis, pagbuo ng mission at vision ng kanilang cluster, at pagbalangkas ng kabuuang Cluster Development Plan. Ang nasabing Cluster Development Plan ang magsisilbing gabay at pundasyon ng mga rice cluster sa pagpapatatag ng kanilang samahan at pagsusulong ng isang mas maunlad at progresibong kinabukasan. Nagsagawa ang ATI Central Luzon ng 5 araw na training of trainers tungkol sa Rice Crop Manager Advisory Services o RCMAS para sa mga kawani ng Farmers Information and Technology Services o FITS. Nitong ika-6 hanggang ika-10 ng Abril sa ATI Central Luzon, Satellite Office, Palayan City, Nueva Ecija. Bilang parte ng pagsasanay, nagkaroon ng field activity na isinagawa sa Barangay Aulo at Ganaderia kung saan 30 magsasaka ang nakatanggap ng mga site-specific recommendation para sa paparating na cropping season kasama ang pagsukat sa bukid gamit ang mga GPS device. Para naman sa upcoming events and trainings, hatid sa inyo ng ATI Central Luzon. Magkakaroon po ng iba't ibang pagsasanay para sa ating mga magsasaka at agricultural extension workers para sa susunod na linggo. Training on Farm Business School for Corn mula ika-13 hanggang 22 ng Abril.
TOT on Pest and Disease Management for Onion mula ika-13 hanggang ika-17 ng Abril. Training on Coconut Cacao Farming System Aurora mula ika-13 hanggang ika-15 ng Abril. Ikalawang batch ng Training on Nursery Establishment and Management in Support to Nursery Establishment of DARFO3, ika-13 hanggang ika-15 ng Abril. Unang batch ng TOT on Production of High-Quality Inbred Rice and Seeds and Farm Mechanization, ika-13 hanggang ika-14 ng Abril. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng ATI Central Luzon. Nag-uulat, Aliyah. At ako naman si Marilyn, ito ang iAgri TV Connect News. Muli, magandang hapon. Magbabalik ang iAgri TV Connect matapos ang ilang patalastas. Ako si Michael Grande from Balanga City, Bataan, owner ng Grandes Integrated Farm and graduate ng YPOA or Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 1. Para sa akin yung pagiging organic farming or bilang kabataan na pumapasok sa organic farming, unang-una yung napakaraming benepisyo katulad na lang nung pansarili, yung makakuha ka or makapag-harvest ka ng pagkain mo sa araw-araw sa organikong pamamaraan ng pagtatanim. Kumbaga yung safety and healthy na kakainin mo sa pang-araw-araw is isa sa mga maganda or benepisyo ng pagiging organic farming. And then yung the rest is makapagbigay ka or makapag-produce ka para sa merkado ng organikong produkto. Katulad na lang ng mga organic chicken, mga organic na mga gulay, vegetable. Isa yun sa mga kagandahan ng pagiging organic farming. Para sa mga kapwa ko kabataan na gustong pasukin din yung pagiging organic farming, we're not just engaging on agriculture. Kumbaga, mas maganda na gawin natin to sa organikong pamamaraan. Kumbaga, makapagserbisyo tayo sa mga kapwa natin ng safety and healthy na products. Kasi at the same time, ang kagandahan kasi ng pagiging organic farming is less in inputs yung ipoprovide mo, hindi siya malaking gastos. And then, mas malaki yung kita. Kumbaga, lesser yung farm inputs, higher yung profit na pwede mo siyang ma-produce. Ang kaibahan lang kasi natin dun sa mga synthetic farming is, yun lang, siguro meron tayong mga differences or pagkakaiba. Katulad na lang nung sa organic farming kasi medyo matrabaho kumpara mo doon sa synthetic farming. Kumbaga, yun yung tingin ko sa isang difference. Pero mas masarap pa rin yakapin yung organic farming kasi parang bumabalik tayo dun sa nakaraan. Kung paano ginagawa yung farming ng mga ninuno natin, ng mga grandfather natin, mga lolo-lola natin. Ayun, sa mga kapwa ko farmers na nagsisimula pa lang or beginners sa pagsasaka, siguro wag kayong magsawa kung dadating sa time na magkakaroon kayo ng losses kasi kasama sa mundo ng farming yan yung malulugi, pero ang pinakamahalaga is yung hindi ka titigil. Nagpapasalamat ako sa Agricultural Training Institute sa ATI Central Luzon dun sa binigay or sa nag-grant na tulong under ng YPOA program. Malaking tulong to kasi nakapagsimula ako ng farming business or ng pagsasaka. Yun, nagpapasalamat din ako dun sa mga libreng trainings na nakukuha natin ng mga magsasaka na binibigay ng gobyerno din. At the same time sa mga taong sumusuporta
at naniniwala dun sa kakayahan ko. Ayun, muli po ako si Michael Grande, mananatiling inspirasyon hanggang sa susunod na henerasyon. At nagbabalik ang iAgri TV Connect Season 4, Episode 2. Ayan, magandang hapon po sa ating mga ATZens. Ayan, kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok sa iAgri TV Connect Season 4, Episode 2. Connect sa impormasyon, connect sa extension. Ayan, mga tagapakinig, tayo po muli ay nasa iAgri TV Connect. Sabi ko nga po kanina, po. At ito pong araw na to ay isang espesyal special episode natin for today kung saan bibigyan boses natin ang ilan sa mga estudyanteng nasa ilalim ng kanilang internship program na katuwang ng ATI Central Luzon sa pagsasagawa ng pagsasanay at aktibidad para sa mga minamahal nating magsasaka. Ayan. Sila ngayong hapon ay ating makakapanayam patungkol sa kanilang mga naging karanasan sa ating sentro. Yes, tama ka dyan, Ate Mika. At syempre, kasama natin ngayon ang isa sa mga student interns mula sa CLSU Development Communication and Development Studies. Walang iba kundi si Ate Mika. Ayan, Ate Mika, bumati ka muna sa ating mga tagapanood. Ayan. Isang magandang hapon sa atin mga ka-ATZens. Magandang hapon po sa mga nagagandahan at mga naggagawapuhan nating mga manonood ngayong hapon na ito. Ayan, magandang hapon. Ate Mika, kamusta ka naman? Magandang hapon rin, Kuya Pat. Ito, isang masayang hapon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon para makasama natin ang ating ATZens dito sa FB Live. Oo, no? Baka kasi nagtataka yung iba, yung mga dumadalaw dito sa ATI, umaattend ng training natin, bakit ang babata na ng mga empleyado ng ATI? Hindi nila alam, mga interns pa lang sila. Pero, di ba makikita na, interns pa lang, pero parang experiencehado na pagdating sa agricultural extension. At syempre, wag na natin sigurong patagalin pa, Ate Mika? Ipakilala na natin ang ating mga makakasama ngayong hapon. Ayan. So, ngayon, ang ating makakasama sa hapon na ito ay nagmula sa Bulacan State University. Ayan. Na ang kanilang mga pangalan ay kumukuha ng kursong agribusiness. Ayan. So, i-welcome naman natin sina Ate Jean, Ate Ea, at Kuya Arvin. Bumati muna kayo, guys. Hello po sa mga ating ATZens. Magandang hapon po sa ating mga ATZens and shout out po sa mga klase ko nasa apartment, sa family ko. Hello po. Binabati ko nga po pala yung mga teacher namin dyan sa Bulacan Agriculture State College na nanonood po ngayon. Hello po sa inyo. Oo, no. Magandang hapon sa mga taga-Basi. Ayan, kila President Tan, tama, ang inyong SUC President. And also po sa aming BPAA na si Dr. Cecilia S. Santiago and sa aming
College of Management Dean na si Dr. Nerilyn J. Victoria and sa aming program chairperson na si Ma'am Mary Ann D. Hemeno. Yan po. Ayan. So, ngayong atin ng mga nakilala ang ating mga kasama sa hapon na ito, tayo naman ay dumako sa ating mga katanungan upang mas makilala pa sila at kung ano nga ba ang ginagawa nila rito sa ATI. Ayan. Para sa ating unang katanungan, Kuya Pat. Ayan. So, di ba, nag-internship kayo dito. Pero ano ba yung nag-udyok sa inyo na pumasok or mag-internship dito sa ATI Central Luzon? So, first po, actually po, hindi po talaga namin, talaga di po kami totally dito mag-i-internship sa ATI. So, dahil din po siguro sa limited po yung time namin nun sa panahon na yon, so nanghingi na lang po kami ng suggestion. So, binigyan po kami ng aming program chair ng suggestion na dito na lang daw po kami mag-OJT sa ATI. So, para din po maka-gain kami ng knowledge and bagay din po kasi sa kurso namin na agribusiness. Kagaya din po ng sinabi niyan, di rin po kami masyadong maalam sa ATI. Pero po, nung nag-research po ako, nalaman ko po na yung ATI po is more on trainings and then pinili ko na rin po siya kasi nagbibigay po siya ng mga high quality trainings and services sa mga farmers, sa AEWs, and then gusto ko rin pong madagdagan yung mga kaalaman ko at yung skills and experience. Yan, tulad nga po ng sabi ni MXA, nagtanong po kami ng suggestion sa aming advisor kung ano po yung pinakamagandang pag-OJT-han. So, sinuggest nga po niya sa amin na dito nga daw po sa ATI is maganda daw po mag-intern, marami daw po kaming matututunan. Yung more on training daw po yung binibigay nila. Napasok po naman po sa aming courses. And sabi po niya sa amin na madadagdagan daw po yung kaalaman namin, lalo na po sa course ng agribusiness and agriculture course po. Yun. Ayan. Putulin muna natin yung tanungan natin. May nag-comment kasi dito. Parang kasama nyo yata to bilang isang intern from Bulacan Agricultural State College. Sabi ni Samantha May de la Cruz. Ayan, shout out sa'yo, Samantha. Magandang buhay, masaganang ani, 80 Zens. And sabi naman ni Sir Ranel Cruz from PAS. Wow naman, Miss Aya Idaba. Ayun, ibang-iba ka na. O, di ba? Nung nakaraan, nung last week nasa field ka, ngayon nasa TV ka na. Yes po. Ayan, shout out po sa mga 80 natin na nanonood. Po. So sabi kanina ni Ate Jean, nagbibigay daw ng mga quality training sa mga magsasaka and AEWs. Syempre, hindi lang naman sila yung nabibigyan natin ng mga programa natin. Nabibigyan din natin ng programa ang ating mga kabataan. Ayan, shout out sa inyo sa mga kabataan natin na nag-venture sa agriculture. Ayan, and pangalawang tanong, okay pa ba kayo? Yes, baka Kaya kinakabahan pa. kayo eh. Kaya pa Kaya yan. nyo to, di ba? Mas nakakakaba sumabak sa training. Sa true. Oo. Ano ba yung pananaw ninyo sa ATI bago kayo sumalang sa internship? Di ba? Nag-research ba kayo? Ganyan. Yes. So, bago po kami talagang totally nagpunta dito, nag-research po talaga kami about sa ATI. So, ang pananaw ko po talaga sa ATI, so, kita po naman natin sa mismong title ng pangalan. So, Agricultural Training Institute. So, more on pa-training po sila. So, yun po yung unang kong pananaw sa kanya na more on pa-training sila, ganyan. Tapos, di ko po ina-expect na din dito po sa mismong office na more on sa office talaga, kailangan din talaga ng sabakan din talaga kung paano sabakan talaga kung paano gagawa ng mga like training designs, kung paano ipa-flow yung activity pag nasa training na. Yan. Yun, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, wala po akong idea about ATI. And then, yun nga po, sabi ni Aya, based nga po dun sa may name ng mismong institution, Agricultural Training Institute, more on training nga po siya. So, yung pananaw ko po is, mas mahahasa po yung knowledge ko, yung skills ko, and
magkakaroon po ako ng magandang experience and ayun po. Sa akin naman po, nung pagkakasabi po sa amin na sa ATI nga daw po kami mag-i-intern, so wala po akong idea kung ano po yung ginagawa nila, kung para saan po ba talaga yung ATI. So nag-further research po kami kung ano po talaga yung ATI. So nalaman po namin sa pagre-research po namin na ito po palang ATI is isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng mga trainings and opportunities po sa mga magsasaka at sa mga kabataan na tumutulong po na magbigay ng idea or mga knowledge na para mas ma-improve pa nila yung mga skills nila, yung mga dati pa nilang ginagawa, mas ma-improve pa nila. Yun po. Oo, no. Kasi hindi naman na taliwas sa isipan natin na ang mga magsasaka talaga natin. Ano na yun, na-experienceado na yun. Parang hindi pa tayo buhay, marunong na magsaka yan. Pero kasi yung panahon natin ngayon, may mga tinatawag na tayong umuusbong ng mga modern technologies, di ba? Na parang bago pa lang, ipinapakilala pa lang sa mga magsasaka natin. So tayo yung nagiging tulay, para makilala nila yung mga makabagong teknolohiya na yon. And syempre, nabanggit ko nga kanina, nakasama natin mula sa CLSU DevCom or isa sa mga interns natin sa CLSU DevCom. Pero shout out muna sa mga kasama natin diyang interns na CLSU DevCom. Ayan, Ate Mika, ikaw naman ang tatanungin ko, ano ba yung nag-udyok sa'yo tsaka yung naging pananaw mo bago ka pumunta dito sa ATI? Ayan. So, ang nag-udyok sa akin para mapunta dito sa ATI ay, of course, noong nagkaroon na ng choices sa aming university kung saan ang magkakaroon ng deployment, nakita ko yung ATI and sa Bataan siya. So, sa totoo lang, first time ko madinig yung ATI. So, nag-research po tayo. Inalam ko po kung ano nga ba yung offered ni ATI. And napag-alaman ko through research and of course, feedback na rin po ng mga professors namin na maganda naman talaga ang quality ni ATI when it comes to training. Hindi lamang sila nakatutok sa farmers, kundi mas broader yung scope niya. Hindi lamang siya sa mga magsasaka natin, kung hindi sa mga extension workers din natin. So, ngayon, ang naging pananaw ko noong naka-deployed na ako dito sa ATI ay mas lumawak ang kalaman ko na bilang development communication, hindi lamang po tayo maaaring hanggang communication lang. So, maaari rin tayong makatulong sa sektor ng agrikultura. Oo. Ayan, shout out sa DevCom faculty na nanonood. And nasabi mo nga, 'di ba, quality training kasi may mga ilan din na instructor from DevCom na nagiging RP natin pagdating sa mga process documentation natin na training na binibigay natin sa mga AEWs. And ayun, shout out sa ating alma mater, Yes. At syempre, hindi lang naman mga agriculture graduates or agriculture students ang welcome sa ATI, kundi pati DevCom, 'di ba? Tumatanggap din tayo ng iba-ibang program na po pwedeng mag-intern dito sa atin. Ayan, magbasa pa tayo ng comment. Ayan. From Ma'am Neddy. Ayan, isa sa LSA natin. Sabi, pinapalakpakan ka, Miss Aya. Ayan, napaka-supportive ng mga kasama nating ayan, shout out po sa mga LSA natin na nanonood. Ano po? Sabi naman po ni Mix Charles Inyeto, iba kapag OJT ng ATI, kumbaga pinanday ang karanasan at pagsasanay. So, isa din po si Mix Charles sa mga naging intern din po. Ngayon na po ay empleyado na po siya. So, looking forward na makasama namin kayo pagka-graduate ninyo. Ganyan. Next year. Sana makagraduate muna kayo. Oo. Ate Mika, may tanong ka pa ba? Ayan. So, sumunod naman na ating katanungan ay ano naman ang mga pinakamasayang memorya o bagay na naranasan ninyo sa ATI? Sa akin, yung pinakamasaya kong memory dito sa ATI, yung first yung nag-orientation kami. So, nalibot kami dito sa mismong office ng ATI, and then pinakilala sa amin ng OIC director natin na si Sir Emmanuel ang gwapong-gwapo, Oroco. di ba? Yes.
yung mismong gawain po ng ATI, and also hindi lang po sila more on training, magbibigay din po sila ng mga program. So naging overwhelmed po ako doon na napakadaming So naging masaya din yung memories sa akin yan. And also po yung nasasama na po ako sa training. Ayan. Nasasama na ako sa training, sa travel. Then also nakaka-gain din po ako doon ng knowledge. Di lang po nagbibigay kami ng knowledge, na nakaka-gain din po ako ng knowledge sa mga experience po ng mga AEWs and farmers po natin. Oo. Ako naman po, yung masayang bagay na naranasan ko dito sa ATI is yung katulad po nung kay Eya na naisasama po ako sa mga trainings. Like yung training Buti hindi po, ka iniiwan doon, no? sinasama po nila. Yung trainings po about integrated nutrient management and yung integrated rice-based, yun. Rice-based integrated farming system. Opo, yun po. Kung saan po nakasalamuha ko yung mga AEWs ng iba't ibang region. I mean, Central Province. Luzon. Central Luzon po. Ayun. Nagpaparinig po siya na sana isama siya sa training. Nalalabas ng Region 3. Yun po, kung saan natutunan ko rin po kung paano pinapacilitate yung trainings. And marami po akong naging learnings kapag nakasama po ako sa trainings. Yun naman ang mahalaga. Yes po. Yung sa akin naman po, yung pinakamasayang experience ko po dito sa ATI is yung nung nakasama po namin yung staff na very approachable po and super supportive po para sa Pangalanan amin. mo yan. Feeling ko ako yan. Shout out Feeling po ko. sa mga kasama ko dyan sa office sa DCC. Hello po sa inyo, sa mga Ayaw, nanonood mababait po. yun nandyan, sila Sobrang Tita babait Jo. po nila. Hindi ko po hindi ko po na-experience na sobrang hirap ng pag-i-intern ko dito kasi sobrang welcome po ng environment na napuntahan ko. Sobrang marami po ako natututunan para sa kanila and yun po, hindi po nila ako pinapabayaan. Naiyak siya, guys. Hindi po ako nila pinapabayaan sa office namin. Yun po, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Oo. Ma'am, hello po Ma'am Cha and Mama Jo and Ma'am Annie. Mama Jo. Hello po. Ay, nagsasala si Ate Preba. Hindi Ay, siya, hindi hello siya po Ma'am mabait. Preba. Thank you po sa pagbibigay po sa amin ng pagkain palagi. Kaya pala masaya. Ayun, shoutout ko na din po yung nasa PAS. Baka po Oo. malin. Oo nga, Yan puro po mga sa mga... taga-pass yung nagko-comment tapos hindi niya shinout out. Yan, so sa amin po ni Jen. So, Oo. galing po kami sa PAS. So, Oo, hepe pray daw muna, sabi ni Bea. Shout out sa'yo, Yes, Miss Bea. shoutout po sa mga tiga-PAS dyan. Si Sir Ranel, si Sir Roy, si Sir Omi, si Mama Charles, si Mama Bea, and si Ma'am Sara, and also yung dalawa pong bago na si Ma'am Carla and si Sir Nat. Yan Oo, po. Sir Siyempre po Jason, sa amin po. narinig mo, hindi Si ka din natin. And also po sa Sir amin Jason, pong ibagsak mo. sa amin pong supervisor, siyempre, si Sir Jason Bineduwa. Ayan. Wala na kayo nakalimutan. Yung pusa doon sa taas. Ay, sa baba yun. Oo. Ayan, ang saya-saya po ng mga interns natin, para sila nakawala sa hawla. Sabi pa dito ni Ma'am Neddy, nasaksihan niya daw ang kagalingan ni Mix A. Para naiyak si Miss A. Hagodin niyo. Ayan, kahit intern pa lang. So, for sure, hindi naman naging ganyan kagaling si Miss A before, na mabilisan, kundi natuto yan. Siyempre, dito yan sa ATI. Siyempre naman. Ayan, shout out naman po kay Miss Jo Andestura. Nakakamiss mga OGT from CLSU. Ayan, sayang hindi natin naging guest before umalis sa mga taga CLSU. Balik kayo, magpaano kayo, magpa-irregular kayo. Ayan, susunod na mga katanungan. Ayan. So, susunod na katanungan. Ano naman yung mga bagay na wait lang. Ano ang mga bagay na katanungan ng inyong nakaranasan sa ATI? Oo. Ano daw yung mga natatanging karanasan ninyo sa ATI na masasabi ninyo? Parang proud kayo. Ganon. Sa akin, syempre, yung napunta ako dito mismo. Proud ako na napunta mismo ako dito sa So, parang will na siya ni God. Oh, very good. Nakakaasar. So, yun, nandito ako na sa araw-araw na Ginawa ng Diyos. Hindi magiging ganun na. Yun, na
Bali sa araw-araw nga na papasok ko dito sa ATI, ang daming learnings, yun yung pinaka masayang naging naranasan ko. And then also, araw-araw may nadadagdagan na knowledge. Yun. Yung unang naranasan ko po dito sa ATI is yung winelcome po kami with orientation and program. So much. Nakaka-overwhelm po yung pag-welcome nila sa amin. And also po yung na-tour po kami sa buong ATI. Tapos doon po namin parang nakilala napakalaki yung mga ng staff. ATI. No? Kasi yung Buslo. Yes po, sa Buslo yun. Ang ganda ng Buslo po. Oo. Ayan, bisitahin niyo po ang Buslo ng ATI. Ano ang merong gulay sa Buslo? Kanina, nag-harvest kami ng talong okra. Tas binenta namin. Tsaka ang gaganda ng tubo ngayon ng mga gulay natin sa Buslo. Oo. Kasi feeling ko nagtanim sila doon. Yes po, nagtanong. At saka dahil organic farming kasi ang Buslo. Natural farming. Sige. Ikaw naman, Kuya Arvin. So, yung akin naman po, yung una kong naranasan is yung ma-face ko po yung office works. And so, dun po sa office works po namin, naranasan ko po yung kung paano po mag-encode, mag-assist sa mga tasks sa offices, and and magbigay po ng mga training sa mga farmers. Yun po, sobrang nakaka-overwhelm po. Sobrang saya din po na makausap po yung mga farmers, kung ano po yung mga lagay nila, yung mga nagiging knowledge po na nalalaman nila sa trainings. Yun po yung nakakatuwa po sa akin, para po sa akin. Oo, grabe talaga kasi yung yung fulfillment, 'di ba? Kapag syempre bilang intern, parang yung sarili mo yung yung tinutulungan mo, 'di ba, na mag-gain ka ng knowledge, yung mga skills natin mahasa. Pero iba yung fulfillment kapag nakakatulong ka din sa ibang tao. Halimbawa sa mga farmers natin, 'di ba? Kahit na ba sabihin na papel lang yung ginagawa natin or pagpa-facilitate lang ng mga farmers, 'di ba? Iba pa rin, 'di ba? Iba pa rin yung feeling and iba yung para kang sumakses. Yes. 'Di ba? Kasi internship pa lang to, pero bakit parang nagwo-work ka na, 'di ba? Ate Mika, ikaw naman, ano naman yung para natatanging experience mo? Balita ko yung umakyat daw kayo ng bundok para i-document ang ating mga kapatid na Aita. Opo. Noon, it was about yung sa may Iba Zambales po, na nagpunta kami sa may Aita. Kinamusta natin yung community natin doon, na partner din ng ATI. So, doon sa may bundok na yun, medyo matarik yung bundok na inakyat natin. And, nung nakarating kami doon sa aming mismong area na pupuntahan, nakita namin yung paano yung mundo ng mga Aita doon, And, kumbaga, talagang tumagos doon sa puso mo na, grabe, yung mga farmers na nakikita natin sa Kapadagan, may mas malalim pang mararanasan yung mga nasa kabundukan, and yung bilang ATI workers or part ng internship program din, masaya na matuklasan at maranasan yung mga ganung bagay kasi makikita mo na grabe yung hirap nila ng mga kababayan nating Aita community, na talagang itinataguyod nila yung sektor pa rin ng agrikultura sa kalagitnaan ng crisis na kinakaharap. Ayan. Oo, tsaka hamon din kasi yung yung meron kasi silang ibang tinatawag na way ng pagfa-farm. So, ang hamon sa ating mga agricultural extension workers, paano natin, kumbaga, i-relate yung modern technologies sa way ng farming nila? Kasi ibang-iba talaga, di ba? And, syempre, ang ATI po ay hindi lamang po nagsisilbi sa mga farmers natin sa Kapatagan, kundi nagsisilbi din sa mga farmers natin sa mga IPs. May mga programa po tayo para sa IPs, may programa po tayo para sa mga PWDs, and syempre meron din po tayong programa sa mga, yung tawag natin dito, yung mga nasa likod ng rehas. Tinuturoan natin sila ng backyard farming, ganyan. So, kumbaga, ang agricultural extension, kahit saan ka sumuot talaga,
So, for sure, itong tatlong kasama natin at ang iba pang mga OJT natin, ranas yan. Ano, naranasan nyo na ba yung makiat kayo ng bundok, mawalan ng signal, mawalan ng kuryente habang nagte-training? Diba? Grabe yung sakripisyo din natin. And, ayan, shout out po kay Ma'am Jocelyn Reyes mula po sa Joyful Garden Farm ng San Ildefonso, Bulacan. Oh, taga Bulacan din. Ayan. And sabi dito ni Sir Brent, mga dalaginding na mga advice ko sa thesis. Oh, shout out daw po Sir Brent. Hi, Sir Brand. Sabi naman po ni Sir Nestor Sioson, congratulations po sa inyo. God bless po. Ayan. Tatay mo, father ni Ate Hello Mika. po. Hello po sa mga family ko dyan. Oo nga, hindi ka bumati. Oo. Ay, ayun nga pala, happy birthday nga pala sa mama ko. Ayan. Pag-uwi ko na lang ang gift. Happy Oo. birthday po. Ayan. And meron pa dito. Ayan, parang hinakot ni Ate Mika yung kamag-anak niya, sabi ni Sir, tama ba? Sir Peng Amancio Sioson? Si Mama Peng Amancio. Oo, Mama Peng. As I observe, nakikita ko na magandang training center ang ATI. Kitang-kita sa mga intern na happy at madaming gained weight. Ay, hindi pala. Oo, gained knowledge, skills, and attitude during internship nila. Ayan, congratulations in advance. So, hindi lamang po skills and knowledge ang nagagain nila, kundi po pati timbang. Pahalata naman po. Pag-gain weight. Oo, pag-gain weight. And, ayan, isa pang tanong, ano naman yung mga challenges na nakaharap ninyo habang kayo ay nandito sa ATI? Sa akin po, mga challenges na nakaharap ko dito sa ATI, yung syempre po yung una, di naman natin maiwasan at bilang bago pa lang po ako dito sa industriya. So yung sa pakikipagsalamuha sa iba't ibang una dito sa unang pagpasok sa amin, ang una ko na encounter na challenges yung paano ako mag-approach, kung paano ko sila paano turing ko, ganyan. So pag-a-adjust, ayan. And also nung nasa training po, ganun din sa pag-a-adjust ko kung paano ko ibababa yung sarili ko sa kalagayan po nila ng mga AEWs tsaka po mga farmers natin. Oh, introvert ka ba? Hindi naman. Ewan ko lang. Arte lang siguro ni self. Kasi hindi mo ka-edad. Yes Siguro, po. Yes. Ako naman po yung challenges ko nung nandito po ako sa ATI is yung nahirapan po ako mag-adjust sa environment. Oh, talaga? Opo, and first time ko po kasi umalis ng Bulacan. Oh. Punta agad ng Bataan. Ayun po. Hindi mo na Nueva Ecija. Yes po. First time ko po talaga umalis sa comfort zone ko, and nung kalaunan po, nung tumagal naman, nakilala ko na po yung mga staff sa ATI, especially po dun sa PAS, dahil sobrang approachable and hands-on po nila sa pag-guide sa amin. Ayun po, na-overcome ko naman po yon, and naging komportable na po ako ngayon doon. Oo. Sa sobrang komportable niya, nakakabiruan po namin talaga siya. Hindi lang po namin napapaiyak. So, yung sa akin naman po, yung pinaka-challenge po para sa akin is yung i-adjust ko po yung sarili ko sa bagong setup. Kasi po, bilang intern dito po sa ATI, kapag po binigyan ka ng task, syempre gusto mo maayos, maganda, yung magiging solve nung problem na binigay sa iyo or yung task. So, yun po yung pinaka parang challenging sa akin. And for adding naman po, yung mga pag sa training naman po, yung pakikipag-usap po sa iba, kasi iba po, yung sa language barrier po. Minsan po nahihirapan po ako silang intindihin, pero nagtatanong naman po ako sa mga kasama kong empleyado kung ano po talaga yung gusto nilang sabihin, and ginagawa ko naman po ng buong puso. Yun naman po. Feeling ko, doon sa may training ninyo sa diaspora. Yes po. Kinapampangan ka. Sobrang hirap pong intindihin talaga. No. Ilocano. Kasi ang Bulacan, Tagalog, tama Yes ba? po. Tagalog. So, Tagalog. So, challenging, Oo, totoo naman, challenging naman din yung language barrier. Nagiging problema natin yan. Oo, tapos yung pakikipag-usap sa hindi mo kaedad. Yes. Bilang empleyado, naranasan ko din naman yan. Or
lahat siguro ng mga empleyado sa una na na mga bata na pumasok sa ATI. Shout out po sa mga batang yung mga batang taga ATI, no? Naranasan 'yan for sure kasi syempre mga farmers natin. Ilan nga ang average age ng farmers natin ngayon? 50? 59. So, ilang taon lang tayo? 19, di ba? 19. 19, di ba? So, iba. Ayan. So, ngayon naman, paano nyo naman nakikita na makakatulong ang internship na ito sa inyong future career? Sa akin po, syempre, sa bilang agribusiness student po, nakakatulong po sa amin tong pag-i-intern namin sa ATI dahil nahasa po kami sa agriculture extension works po, and also nadadagdagan po yung knowledge namin kung paano namin i-flow yung agribusiness sa mga farmers po natin and also AEWs. Oo, kasi ang problema din kasi ng mga farmers natin, kumbaga hindi pa sila nagve-venture into agribusiness. More on production lang talaga sila, ganyan. So, maganda na i-incorporate yung, or kung mag-venture sila sa agribusiness. Kasi problema ng mga farmers ngayon, maliit na kita, di ba? Mababang presyo ng palay, ganyan. So, ayun. Sana may matulungan ka in the future na farmers. Makakatulong po yung mga learnings, skills, and bagong experiences po na natutunan namin dito sa internship, especially po sa ATI. Sa mga magiging trabaho po namin in the future, may a-apply po namin lahat yung mga natutunan namin, especially po yung kapag magpapacilitate po ng mga trainings, and lahat po ng mga knowledge namin may a-apply namin. At matutulungan din po kami nun para mag-improve and mag-venture din po sa agribusiness, ganon. So, yung sa akin naman po, nakakatulong po yung intern na to kasi binibigyan po kami ng work experience talaga na matutunan namin kung paano po talaga yung flow ng ginagawa sa trabaho, and then yung pagiging namin, professionalism. Yes. Doon Professionalism. doon po namin natutunan na kailangan maging professional kami sa pag nasa office, iba yung nasa labas and iba yung nasa loob. And bilang intern dito sa ATI, mas nagkaroon po kami ng mas maraming kaalaman pa kung paano po talaga gumagana yung ATI. Nagbibigay sila ng mga training, ganun po. Kung paano nila ginagawa yung mga activities nila na binibigay nila sa training po. Oo, no. Kasi pansin naman namin na yung pagiging professional nyo. Kasi di ba kapag, tandaan nyo, parang bandang January, February, meron tayong mga laro-laro, di ba? In preparation sa sports fest, ganyan. So, kapag nandito sila sa office, kapag 8 to 4, ganyan, or time ng trabaho, talagang trabaho sila, may dala silang papel. Pero kapag, oras na ng wellness hour na, nang bablak na sa volleyball, di ba? Pinapaluan na. Oo, pinapaluan na. So, ganun po sila. And nakikita naman natin tuwing training talaga, yung pagiging magalang. Kasama rin kasi yan sa pagiging professional, And, ayan, Ate Mika, ikaw naman, since DevCom ka di ba? So, ano kaya yung ikaw, pagkatapos mo mag-aral, sana, paano mo nakikita na makakatulong itong internship program na to sa ATI sa'yo, sa future career mo? Ayan, sa future career ko bilang development communication, malaki yung magiging ambag or tulong ni ATI sa experience ko para sa future, in a way na mostly, ang field kasi na napupuntahan ng development communication is sa sector ng agriculture. So, malaking potential to para sa akin para mas ma-enhance pa yung mga skills and weaknesses ko. So, katulad na lamang ng mga pakikipag-usap sa farmers natin, kung paano magkakaintindihan si agency at si farmers. So, mas matutulungan natin yung sector na agrikultura na mas umunlad pa at mas guminhawa pa yung kalagayan nila. Oh.
Perfect. Akala ko Miss Universe na. Ayan. Sige, shoutout po natin. Mr. Marlon Buwan Salas. Pa-shoutout daw po sa 4H Club Pampanga. Ayan, shoutout po sa ating mga 4H'er mula po sa may Pampanga. Ayan, pa-shoutout din po Gialo Castor. Ayan, kaninong jowa to? Ay, ang cute ng baby. Sino yon? Ayan, shout out po, taga Bulacan, tama ba? Kaklase ninyo. Ayan. Ayan, Eugene de la Serna. Oh, jowa. Hindi, kaklase. Ayan, shout out din po sa ATI Central Office na nanonood ngayon, Sir Jello Domingo Bala. Ayan, namimiss mo na ba? Ayan, shout out din po sa mga taga PAS. Ayan, shout out sa PAS, CDMS. Shout out daw po kay kay Kuya Edison. Shout out mo daw Ate Mika. Hello po, shout out po sa ating mga taga CDMS family. Pati na rin po kay Kuya Richard na nasa Isla. Safe. Ayan. Shout out din daw po sa lab ko, Jenna Angeles. Sabi po ni Ivan Tamayo, ang ating pong newlywed na taga ATI Central Luzon. Sana all. Ayan, next naman po, ano naman yung pinakamahalagang aral na gusto ninyo ibahagi sa kapwa kabataan tungkol sa agrikultura? So sa akin po, sa ating po mga kabataan dyan, so yung agriculture, di naman po siya sa tanim-tanim lang, ano ba? Gagalit. Parang nagalit. Nagalit siya. Dito nanggagaling yung mga ginagamit natin sa pang-ekonomiya, di ba? Dito nanggagaling yung income talaga sa agriculture. So, sana sa government, di ba? Joke lang. Na bigyan din ng pansin. Saka yung mga kabataan na pag naiisip niyo yung agriculture, wag niyo naman gaanong ibaba kasi yung mga kinakain nyo sa araw-araw, di ba? Sa mga suot-suot nyo na yan, sa mga ginagamit nyo, di ba? Sa agriculture din galing yan. Napaprocess lang. So, kung gusto nyo mag-agriculture, sana ituloy-tuloy nyo na yan and also makihikayat na din kayo sa mga iba yung kaibigan dyan na agriculture talaga. Agriculture lang talaga makakapag-angat sa atin dito din sa Pilipinas. I-go nyo na. Iya for governor. So, for Vice Governor, Jean. Ang bagay po na may babahagi ko po sa mga kabataan is, una po, gusto ko lang din pong ibigyang emphasis yung sinabi po ni Eya na yung agriculture po is hindi lamang po basta pagtatanim, pagbubungkal, ganyan. May malaking contribution po ito sa buhay at ekonomiya natin. And bilang kabataan po at estudyante ng agribusiness, wag po nating ikahiya kung yung kurso po nating kinuha is may kinalaman sa agriculture. Kasi mahalaga din po itong kursong may kinalaman sa agriculture, katulad po ng ibang kurso. And then, yung may malaking contribution po tayo mga kabataan na dapat po, paunlarin pa po natin yung agrikultura and wait lang po, nawala ako. Sige. Pagyabungin po natin yung agrikultura, pagyabungin, paunlarin, at suportahan po natin. Support local. Yung sa akin naman po, para sa akin, yung gusto ko pong ibigay na aral para sa mga kabataan na tulad namin is, minsan po, yung dina-downward po kasi nila yung pagdating po sa agriculture, parang dina-downward nila na kesyo tanim-tanim yan, nakakapagod, puro field, yun yung binibigay ng mga kabataan kaya hindi nila minsan napipili yung agriculture. So, para sa akin, wag po nating minamaliit yung agriculture dahil dito po nanggagaling yung lahat ng mga raw materials na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Yung mga kinakain natin sa pang-araw-araw, dito po natin nakukuha. And then, marami din naman pong opportunity para sa mga kabataan natin na gustong mas i-improve pa nila. Kung ma-improve pa nila yung sa pagdating sa agriculture, marami din pong opportunity para po sa kanila. Yun lang po. Okay na? Oo, no.
Ayan, shoutout po sa mga kabataan natin dyan. Ano po, ang ATI po maraming programa sa mga kabataan natin. Kasama na po dyan yung mga internship programs natin para sa mga anak na mga magsasaka ng niyog. Ayan. Para sa organic agriculture, mga nagve-venture sa organic agriculture. And syempre, meron din tayong internship abroad para sa mga kabataan natin. And syempre, hindi lang doon, kumbaga natatapos. Meron din tayong scholarship para sa mga anak na magsasaka. And meron din tayong training na involve ang kabataan. Ito yung tinatawag nating Digital Farmers Program or Digital Agriculture Course kung saan tandem ang magsasaka at kabataan. And ayan, shout out po. Mag-shout out muna tayo. Shout out po tayo sa mga taga PMEU. Ayan, na nanonood. Ayan, shout out po tayo. Shout out po sa mga FCA ng San Ildefonso, Bulacan. Sabi po ni Sir Joselito Nieto. And sabi naman po ni Sir Eric Villaseran, shout out po sa DA Ahmad Car. Ayan. Grabe, nakapunta na tayo sa Cordillera. Ayan, sabi ni Mama Jo ninyo. Ayan, go Arvin. Hello po. Ayan. Oo. Ayan, shout out din po pala sa mga 4-H'er natin. Ayan. Sensing Journey, sabi dito. Shout out po. And, ayun, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na i-describe ang internship experience ninyo sa isang salita, ano iyon at bakit? Sa akin po, self-growth. One word ba yun? May dash. May dash. Self-growth. So, bakit? 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 Self-growth eh. Sasagot daw tayo, bakit? Ulit. Sa akin po kasi is self-growth. Bakit? Yun lang. Bakit? So, yung tipo, self-growth po. Dahil po sa experience ko dito sa ATI, mas lumago po yung knowledge ko and also yung mga skills ko po and also yung communication skills. Mas mahalaga yon. Mahalaga po sa amin yung bilang agribusiness. Napalago po niya at yung mga knowledge na nababasa ko lang, mas ano ko na ngayon na actual ko na talaga siyang nagagawa na naging skills na nga. Yan. Oh. Yan, self-growth. Alright. Kung i-describe ko po yung internship experience ko in one word, yun po ay extension. Kasi katulad po ng bawat extension services and training na binibigay po ni ATI, nagsilbi pong gabay? Na-extend po Mahay ko ba yan? Maha Blanca. Ayun nga po, extension. Ulitin ko lang po Sige. Extension. Katulad po ng bawat extension services and trainings na binibigay ng ATI, mas na-extend po nito yung knowledge ko. Kung ano po yung mga kaalaman ko noon is mas nadagdagan and din yung skills ko po nag-improve and yung mas marami pong experiences. Sabi nga po, experience is the best. Policy. Ano po yun? Experience is the best teacher. Ba't nag-aral ka pa? So, ayun po, mas maraming experience, mas maraming learnings. Nasaan na ba ako? Dito ako sa IS. Ayun po, extension. Ayun nga po, mas naging, mas na-extend po yung knowledge ko, yung skills ko. Yun lamang po, thank you. Para naman po sa akin, kung ibibigyan ko po ng one word ang experience ko dito sa ATI, yun po is para sa akin, makabuluhan. Makabuluhan kung bakit. Yung mga experience po na natutunan ko dito is sobrang halaga. And then, ngayon po, mas luminaw po para sa akin yung mas nalaman ko po yung purpose ko or yung naging career path, yung magiging career path po in the future ko. Yun lang man po at maraming salamat. Ay, grabe. Ikaw naman, Ate Mika, ano naman, in one word, paano mo i-describe ang internship experience mo dito? In one word is empowering. Ano? Empowering. Iboto.
Kasi kahit nangihina na nakaka-empower. Empowering in terms of sa buhay. Kumbaga, nung naranasan ko mag-intern sa ATI kasi, syempre, students pa lang, wala po masyadong alam kung ano nga ba ang mundo ng pagtatrabaho, ano. And ngayong nasabak ako sa ATI, talagang lahat kasi itinuturo ni ATI Hindi lang sa media production, hindi lang sa written outputs, kundi talagang nilalagay ka sa field para maintindihan mo kung paano nga ba yung agricultural training. Ano? So, ayun. Napaka-empowerment niya sa akin bilang graduating students na para matutunan yung mga iba't ibang kaalaman at matter sa buhay. Ayan. Palakpakan naman natin. Sino po And palakpakan yung mga sarili ninyo. Sino may nanalo? Wala tayong nanalo ngayon. Wala. Back to grade 2 tayo. Ayan. Ayan, talaga nga naman na one word lang yun, di ba? Pero ang layo na nang narating natin. Kasi ganun si ATI. Ganun si ATI, di ba? Iisa lang si ATI. As one sila, pero maraming naaabot. Oo. Tapos after ng graduation nyo, mag-a-apply kayo sa iba. Pasasabihin nyo din yun. Hindi, ayun. Ano po. So, gusto ko lamang din pong special mention ng atin pong mga interns from CLSU DevCom. Kung kanina po, tapos po nung last episode po natin, ang isa po sa mga newscaster last episode ay si Miss Aliyah Lano. Ayan, intern po siya from CLSU DevCom and kanina po sinamahan po siya ni Ate Marilyn Ramirez. CLSU DevCom interns din. So sila po yung dalawa natin newscaster kanina na napakagaling naman talaga. Diba? Hindi nyo kinaya yung leopard print ni Ate Aliyah. Diba? Rar. Mapapa-rar ka talaga. And syempre, palakpakan din natin ang kasama ko ngayon bilang host na si Ate Mika Salamanca. Si Yoson. Ayan. Palakpakan po natin sila. So, kitang-kita nyo naman na hindi lang by the book. Hindi lang by the book, kundi pinaparanas po namin sa ating po mga interns, mga estudyanteng interns, kung ano ba ang nature ng trabaho dito sa ATI. Lalong-lalo na po sa ATI Central Luzon. And we are hoping po na yung dream job ninyo, yung gusto ninyo, yung alam niyo yun, di ba? Dapat sumakses tayo sa ganitong klaseng ekonomiya ng bansa. Ng bansa. Ayan, shout out din po. Ayan, ang dati pong intern ng ISS mula po sa CLSU DevCom, Carl Allen, shout out po. And mabanggit ko lamang po pala, back to back po kasi nag-best intern na dito po sa ATI Central Luzon. So, ibig sabihin, umaasa kami na sana isa sa inyo ay magkamit din ng best intern or best internship award kapag kayo ay gumraduate. Dahil hindi lang naman po kasi award yon na maipagmamalaki, kundi ibig sabihin na ipakita namin na nagkaroon kayo ng growth kahit sa panandalian lamang po na panahon. And sa mga ganyang bagay, proud na proud po ang ATI kaya patuloy po kaming tumatanggap ng interns, hindi po dahil para may makasama or makabawas kami ng trabaho, kundi may maturuan po. Sabi nga po dito ni Sir Ranel, shout out po kay Sir Ranel, nasan yung sinabi niya na yon? Ayan, ang gagaling, naging magaan ang trabaho namin. Doon na lang. Naging magaan ang trabaho namin sa PAS dahil kay Eya and kay Jean. Si Jean nga po hiniram pa po namin yan sa training nila na BMIC na ongoing. Sana po hindi nyo ibagsak. Sir Jason, Sir Royce. Hello po. Ayan, sabi pa po ni Sir Hadrian Milan Aguilar, ang layo ng mararating nyo mga DevCom students. Ayan, hanggang saan kaya? Abangan natin sa susunod po na kabanata na kanilang buhay. At yun lamang po, muli po palakpakan po natin ang nakasama po natin 3 interns, Ate Eya, Ate Jean, and Kuya Arvin. So, bago po tayo magpatalastas, baka po may gusto pa kayong batiin, pasalamatan, yung mga jowa ninyo.
So sa akin po, nagpapasalamat po ako sa ATI and also sa family ko na pumayag na dito ako mag-intern. And also shoutout po dyan talaga sa mga family ko dyan. Mga family ko dyan sa San Ildefonso, Bulacan. And yung father ko na nagbabantay ng farm. May bantay siya ng fall tree. Ayan. Shoutout sa iyo. Mag-iingat kayo dyan and also sa ate kong nagtatrabaho. Oh, Ayan. special someone, meron daw Meron ba? So, tago po natin sa pangalang Jean na lang po. Jean, Jean. Bilog. Yun situ. Eugene de la Serna yan. Ay, grabe. Mag-iingat ka dyan sa OJT mo sa Baguio. Hi, Ay, bye. Baguio. Shoutout po sa mga taga Baguio. Yes. Shoutout po sa mga kapatid ko. Shoutout po kay Joy na nasa QC. Kay Janelle po, nasa Basi. And sa special someone. Ano pangalan? Eugene din. Kasi po sila ng jowa. Shoutout po kay Markel Villanes. Oh, I love you. Ay! hello! Nag-ilang siya! Tapos na po Hindi yung po. February Sa natin. family ko po, kay Papa, pinayagan ako sa Bataan kahit short kami financially. I love you pa. Oo, diba? Napaka-supportive naman ng family mo, no? Sa akin po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko dahil sa suporta po na binibigyan nila po para sa akin. Sa pagpapadala po ng panggastos ko dito sa Bataan, maraming salamat. Sa ditchi ko dyan, go lang, padala ka lang ulit. Pero thank you so much. Sa nanay ko dyan, Nay, manood ka lang. Nandito na ako sa ATI. Oh, nanonood pa yung nanay mo. Sa ATI Connect. Hello po. Tsaka, Mali po siya na sinabi. ano pala? Agree TV. TV Connect po pala, sorry. And ayan. shout out po pala dyan sa pinaka-favorite kong teacher dyan, Ma'am Mary Ann. Hello po. Nandito. Pinagbubutihan po namin yung pagtatrabaho po dito. And to Ma'am Nerilyn, hello po, nandito po kayo. Sundayin niyo na daw po sila. Hello po. And then, wala po akong special someone. Thank you po. Oo. Baka po may gusto mag-apply dyan, comment down below. Ayan. Paki-comment po yung name, address, tsaka po yung height. Shout out po sa ditch ni Kuya Arvin. Baka naman po mapadalan din kami. Ayan. Ate Mika, ikaw naman baka may gusto ka shout out. Ayan. So, shout out din po sa very supportive kong family, sa Veneracion, tsaka sa Shosan family. And then also sa ATI, thank you po sa pagtanggap niyo po sa amin. Isang maganda experience po na maranasan po namin yung iba't ibang trainings. Ganyan rin po sa mga magulang ko especially. Thank you po sa support and sa love. Ayan. Special someone. Looking pa rin po ako. Comment down. Shout out po kay Sir Aldrin. Hindi na namin bibigyan ng apelido. Oo, shout out daw. Shout out daw pala sa ISS. Ayan, sa dalawa mong kasama. Ayan, kay Ate Marilyn syempre, tsaka kay Ate Aliyah. Oo. So, alis na po kasi sila sa Monday. Tama ba, Monday? Yes po, Monday. Oo, So, sayang. Oo. Ang basi, kailan naalis ang basi? Fortunately, di na po. Hindi na. Ano po siya? Sa May second week. Oo. Sa second week na May. Hulaan na lang. Hulaan na lang ako kahit saan. Ayan, sige po. 80 cents at ayan po, maraming salamat po muli sa ating po mga basi interns. Ayan. So, muli maraming salamat sa ating mga interns mula sa ETI Central Luzon na nagbahagi ng kanilang karanasan at natutunan ngayong araw. Tunay nga nakaka-inspire ang kanilang mga kwento at pananaw sa agrikultura. Oo, no? Yung mga narinig natin talaga. Hangad natin na magsilbing gabay sa atin at maging inspirasyon ang kanilang journey para sa iba pang kabataan na nais maging bahagi ng sektor ng agrikultura. Ayan. So, muli ako po si Vika, student intern mula sa CLSU DevCom. At ako naman po si Patrick Gutierrez mula po sa ATI Central Luzon. Ayan. Hanggang sa muli. Ito po ang iAgri TV Connect feature. Huwag po kayong Ating kilalanin ang Digital Farmers Program. Sa nagbabagong panahon at dumaraming pagsubok sa larangan ng pag-agrikultura,
Paano pa nga ba maiaangat ng ating mga butihing magsasaka at mangingisda ang antas ng kanilang pamumuhay at kabuhayan? Kulangan sa kaalamang pang-teknolohiya. Ito ang isa sa malaking pagsubok na kinaharap ng mga magsasaka at mangingisda upang makasabay sa mga pagbabago at pangangailangang dulot ng modernisasyon. Kaya naman, pinangunahan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI at Smart Communications Incorporated ang isang programang sasagot sa pangangailangang ito at gagaway sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda tungo sa kaunlaran. Ito ang Digital Farmers Program o DFP. Ang DFP ay isang proyekto na naglalayong bigyan ng ating mga magsasaka at mangingisda ng kaalaman sa teknolohiya na maaaring makatulong sa kanilang pagsasaka at pangingisda. Hangarin ng programa na mabigyan sila ng kasanayan sa paggamit ng iba't ibang mobile apps at IoT devices na maaaring magpagaan at magpabilis ng kanilang mga gawain at makatulong pataasin ang kalidad ng kanilang mga produkto. Bahagi rin ng DFP na maging katuwang ang mga kabataan sa pagbibigay ng kaalamang pang-digital sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito ay ang pagtuturo rin ng mga magsasaka at mangingisda ng kanilang kaalamang pang-agrikultura sa bagong henerasyon. Layunin ng programang ito na mapakinabangan ng bawat Pilipino magsasaka at mangingisda ang ginhawang hatid ng digital farming tungo sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at hikayatin ng bawat kabataan na gamitin ang teknolohiya sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng agrikultura. Ito ang tulay sa pag-asenso ng ating mga magsasaka at mangingisda sa makabagong panahon. Ito ang pag-asang hatid ng Digital Farmers Program. Let's demystify agri-news. Magandang ani, Cents. Muling nagbabalik ang AgriTV Connect Season 4. Ako si Kuya Mick, ang inyong host ngayong araw. At nakikita niyo sa aking tabi, meron akong kasama. Mag-hi ka naman. Magandang hapon po. Ako po si mga kasama ni Kuya Mick ngayong hapon. Ako si Kuya Raz. Oh, yes. Ngayong araw kasama natin si Kuya Raz para maghatid ng kaalaman sa inyo mga 80 cents. Kamusta naman kayo mga 80 cents? Kamusta ang mahal na araw nyo? Nakauwi ba ang lahat sa kanilang probinsya? Ikaw, Kuya Raz, kamusta naman ang mahal na araw mo? Bago po lahat, minabati ko po yung mga nanonood ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Especially po sa ISS team na nandito po ngayon sa opisina, tatrabaho. Thank you so much po. And then, matanong mo Kuya Mick about sa aking karanasan ngayong last na Holy Week. Yes. Ngayon, masaya naman kasi syempre nakauwi ako sa
sa aking pamilya. Ay, pamilya, parang may asawa na. Hindi po. Nakauwi po ako. Hindi po ako pamilyado, okay? Nakauwi po ako sa aking mga magulang and nakasama ko sila. Okay. Ikaw naman, kayo, Mick. Ako naman ay most of the time ng Holy Week ay nasa simbahan ako, nag-serve, and pumupunta sa mga prosesyon, tumutulong sa prosesyon. And ayun, masaya din naman yung naging Holy Week ko. Kaya nga lang, bawal tayong kumain ng karne. Yes, Kaya tama yan. puro ano lang kami noon, puro itlog lang, ganyan. And walang kasawa ang munggo. Oh, yes. Gulay, wala. Isda. Ayan lang. Kaya, Kuya Ras, ngayon, meron akong tanong. Yung pinagbalatan ba ng itlog or yung shell ng itlog, tinatabi nyo? Ako kasi is mahilig ako magprito ng itlog. Siyempre, gusto ko yung mabilis ang kain or mabilis ang ulam. So, ang takbuhan ko is yung itlog. Fried egg lang. So, ang ginagawa ko, Kuya Mick, syempre, wala naman akong ibang gagawin na doon at baka inisip ko kasi kalat na yun eh. So, tinatapon ko pa agad. Okay. Yung lola ko kasi, partner, ayaw itapon yung shell ng itlog. Ilalagay niya daw sa halaman. Bakit? Ikaw ba? Na-encounter mo na ba yung ganun? Bakit ganun? Pwede po, ano yung nun na ilalagay sa halaman? Na-encounter ko yun, lalo na sa mga probinsya. Hello po sa mga probinsya. Sa mga taga-probinsya na nakikinig ngayon. Nakikita ko yun, especially sa mga lolo-lola natin na merong yung eggshell is nakalagay lang dun sa kanila. And di ko naman alam, ang alam ko lang is baka design lang yun, Kuya Mick. So, hindi natin alam kung anong benefits Yes. nun. No? Kaya ngayon, talakayin at alamin natin kung bakit nilalagyan ng shell ng itlog ang mga halaman. At ano nga ba ang benepisyo nito? Ano? Tara. So, alam mo ba yung meron sa... ano nga bang meron sa shell ng itlog? Sa akin pagkakaalam ko, Mick, talaga wala akong alam sa scientific method or anything na baka meron ba siyang health benefits or dun sa nagiging sa halaman, nagiging ng halaman dun sa mga shells. Ano nga ba, Kuya Mick? Kuya Ras, kasi ang itlog ay mayaman sa calcium, yung shell ng itlog. At ang calcium ay isa sa pinakamahalagang mineral para sa paglago ng mga halaman. Ang calcium ay nagpapalakas ng tangkay ng halaman at nagpapabuti ng kanilang pangkalahatang kalusugan. Alam mo, Kuya Ras, siguro pag may nakikita ka ng halaman na madilaw, yung dahon, at saka malambot yung tangkay, ibig sabihin nun, kulang sa calcium yung halaman na yun. Kaya, mas magandang lagyan mo ng ng shell ng itlog yung halaman na yun para makatulong sa pagpapatibay at pagpalusog ng halaman. Ganun pala yun, Kuya Mick. Yes. Especially, di ba nga, calcium sinabi mo kanina. Calcium. So, parang nakatulong na sa katawan mo, nabigyan ng calcium yung katawan mo, then nabigyan mo na rin yung halaman, di ba? Oo, pwede rin. Kasi ang calcium, makukuha mo siya dun sa shell. Sa Yes. shell siya ng egg. Then, bukod pa dito, hindi lang doon. Nakakatulong din ang shell ng itlog para pigilan ng ilang peste na gumagambala sa ating halaman tulad ng slug, snails, at ilang uri ng uod. Kasi yung eggshell, alam naman natin yung katangian ng eggshell. Ano yan? Matulis yan, Yes. matalim, magaspang. Pwede siyang, Kuya Mick, pest control, no? Oo, pwede siya. So, nahahadlangan ng itlog yung mga peste na yon. So, ngayon naman, Kuya Ras, yung sa lupa naman, alam mo naman ba yung benefits ng lupa? Ay, benefits ng eggshell sa lupa? Ito, siguro, di ba pagka nabulok, syempre magiging fertilizer. Tama ba ako, Kuya Mick? Pwede rin. Pero, yung isa din dahilan doon, yung eggshell kasi ay merong pangpabalanse ng pH or yung pH level ng ng lupa. Kaya, ang gagawin mo lang, budurugin mo lang siya, then, dudurugin mo siya, then, ilalagay mo dun sa lupa para maging balance yung pH level ng lupa. Yes. May alam ka bang halaman na may kailangan ng mababa ang pH level?
Natanong mo Kuya Mick, kaso nga lang, hindi kasi ako marunong, hindi naman mahilig. Hindi ako marunong sa mga halaman na yan. Hindi ako plantito, kumbaga. Okay. So, ano nga ba Kuya Mick? Ano ba yung, meron ba na natatangi na halaman na mas makakapagdagdag? May mga halaman katulad ng kamatis, ng pipino, ang kailangan nila may mababang acidic or mababa yung pH level ng lupa. So, ayun lang naman ang katangian ng calcium ay ng katangian ng itlog para sa ating mga halaman benepisyo niya. So, kapag kayo 80 cents, kapag kapag nag-aano kayo, pag nagtatanim kayo, huwag niyong itapon yung itlog. Ikaw din, Yes. Kuya Ras. Yes po. And Para magamit natin sa halaman. Yes. Na-explain ni Kuya Mick. And ang gagawin ko na ngayon, hindi ko natatapon rekta sa basurahan, okay? Maghahanap ako ng halaman na paglalagyan ng eggshells. Oo. Kasi magandang protection yon at natural na fertilizer sa ating mga Sa mga comment section ba natin, alam ba nila yon? Ayan. Ayun nga, sabi ni Kuya Marlon Buwan Salas, natural na fertilizer nga daw ang eggshell. Okay. Ayan, may health benefits para sa halaman, sabi din ni Kuya Marlon. And natural fertilizer rin daw, Yes. So, ayun lang. Hanggang dito lang yung ating Kung meron ka pang gustong idagdag, partner. Diba? Kala natin basura lang Hindi pala. Meron pa palang benepisyo Yes, yun. may Meron pa palang pakinabang yung eggshell. Yes po. Yes. Sa iba pa po, baka meron pa po kayong mga comment dyan. So, hanggang dito na lang siguro ang Agri TV. Agri Trivia muli ako si Aldrin. At ako naman po si Kuya Raz. Okay, maraming salamat sa pakikinig. 80 cents. Diyan lamang kayo at magbabalik ang Agri TV Connect Season 4. Ayan, magandang buhay, magandang ani mga ka-80 cents. Welcome sa ating Agri Mystery Box Challenge. So, ayan, may bago tayong segment ngayon. May pakulo kami. Pwede kayo manalo dito, kaya mag-comment kayo mamaya. Then, ano bang laman ng natin? Ano ba tong Ayan. natin? Ano ba tong Agri Mystery Box natin na ito? Ano nga ba to, sir? Ako yung Aldrin. Ano nga ba ang laman nito? Yung box natin, may laman to. Tapos kailangan lang hulaan ng ating mga 80 cents. Gamit lang ang clues. Ready na ba kayo? Ayan, ang mechanics po ng ating palaro ngayong hapon ay simple lamang. Ano nga ba, Kuya Aldrin?
Una, magbibigay kami ng 5 clues na related syempre sa ating pinapahulaan o laman ng ating mystery box. Ayan, matapos namin masabi, lahat ng 5 clues, maaari po niyong hulaan kung anong laman ng kahon na ito. Ayan. Sir Ang Audrey? dapat lamang i-comment ay ang mga sumusunod. Ayan. I-comment nyo lamang po kung, kung ready na po ang sagot nyo. Ay, i-comment nyo lamang ang inyong pangalan, /address, ang inyong sagot. Ayan. Halimbawa, Jenna Casalme, /Hermosa Bataan, and halimbawa, Timba. Ganon. Ayan. Ulitin ko, i-comment nyo lamang ang inyong pangalan, /address at inyong sagot. So, ang unang magko-comment ng tamang sagot ay siyang mananalo ng 100 pesos load. Yan. Mula sa ATI Central Luzon. Ayan. Ready na ba Ready na kayo? kayo? I-comment Ready nyo na? lang. Mag-comment po kayo kung ready na tayo. Yes, tignan natin kung ready na nga ba sila. Ayan, sige po. Basahin namin yung mga comment nyo kung ready na kayo. Sabi ni Sir Jello Domingo Bala, ang OG ng Agri Mystery Box. Ayan, hello Yes. Sir Jello. Ayan, ready na po. Sige po, mag-comment po kayo kung ready na para makapagsimula po tayo. Ayan. Inuulit lang po namin na pag nasabi na po namin yung 5 clues, dun pa lang po kayo magko-comment ng inyong sagot. Ayan, Ayan, sige ready po. na. Ready na ba? Yes, ready Ayan, na ready sila. na daw sila. Ayan. Kuya Aldrin, ano ba yung una nating clue? Ang una nating clue ay isa itong prutas na maaaring kulay berde o dilaw, depende kung ito ay hinog o dilaw. O hilaw. Oh, ulitin mo Kuya Aldrin. Ulitin Oh, ko. yan. Ang una nating clue ay ito ay isang berde o dilaw, depende kung ito ay hinog o hilaw. Ayan. Naanin nyo na po ba kung ano ito? May naiisip na po Naiisip po ba kayo? Okay. Yes, prutas po ito. Ayan. Para naman sa ating pangalawang clue, isa itong prutas na pampawi sa maalinsangang panahon. Ano Yes. kaya yun? Maalinsangang Napapaisip na ba kayo panahon. kung ano yun? Yes, may nagko-comment na po dito, pipino. Pipino daw. Kulay dilaw pala ang pipino pag hinog. Ayan. Okay. Para naman sa pangatlong clue, Kuya Aldrin, ano ba yun? So, ang pangatlong clue naman ay mayroong maraming variety ito tulad ng piko at kalabaw. Ayan, mukhang may idea na yung mga ano natin, yung mga taga-subaybay natin, yung 80 cents natin. Ayan, ulitin mo daw, Kuya Aldrin. Ano daw yung ano? Ang pangatlong clue natin ay yung may variety ito na katulad ng piko o kalabaw. Ayan. Yes. Para naman sa ating pang-apat na clue, matamis kapag hinog at maasim ito kapag hilaw. Ano kaya yan? Okay. Marami namang ano, no? Maraming Ano prutas. yun? Ayan. Pinya? Pinya. Alugin mo nga yan, ma'am. Ano ba naman yan? Naririnig nyo ba? Naririnig ba? Naririnig ba? Oh my God, baka nakita nyo. Hindi naman nakita, di ba? Okay. Medyo napalakas yung alog, guys. Sorry. Ayan. Para naman sa panghuling clue natin, Kuya Aldrin, ano po ba ito? So, ang panghuli naman nating clue ay itong prutas na to ay pinagmamalaki ng probinsya ng Zambales. Ayan. Ano nga bang pinagmamalaki ng probinsya ng Zambales? Ayan, muli. Pwede na muli? Muli, inuulit ko lang. Ngayon, pwede na kayo mag-comment. Ayan. I-comment nyo lang po ang inyong pangalan, /address, at yung inyong sagot. Ayan. Sige po. Yes. Mga ka-80 cents, maaari na po kayong sumagot. Yes. So, titignan po ng ating technicals yung mga mauuna. Alog-alog mo naman yan, ma'am. Ayan, may nagsasagot na po. Ano ba sagot? Ano sabi dyan? Yes, may kamyas na ako nakikita Kamyas dito. daw. Kamyas. Maasim Ma'am nga naman Charlie, yun. Maasim. Meron po tayong sinusunod na pangalan, Ayan. then address, then Pangalan, /address, at / ang Yung inyong sagot. sagot. Ayan. Wrong spelling, wrong. Okay. Sige, pwedeng English, pwedeng Tagalog ang isagot nyo. May saging. Saging. Sabi ni Kuya Sani Rodriguez Villanueva, kamyas daw. Kamyas? Ito, alugin natin.
Marlon Buwan, Marlon Salas from Angeles City. May nakatama Mangga. na ba? So, ang i-acknowledge po namin yung una-una pong nakapagsagot ng tamang sagot after po namin masabi yung 5 clues. Bali, next week pa po natin i-announce yung winner. So, Ayan, next episode po, malalaman natin yung kung sino po yung winner po dito po sa ating Agri Mystery Box. ayan, may nagko-comment po dito, buko. Ay, buko. Dilaw pala ang buko. Wow. Ayan, nakakain ba yan? Yes, nakakain po. Nakakain sir. po ito. Balimbing. Ano ba ang balimbing, ma'am? Anong balimbing? Ayan, sige po. Ma'am? Okay, may kalabasa, santo. May nakakuha na ba ng tamang sagot? Technicals, may nakakuha na po ba? Yes, Ayan, meron na may daw po. nakakuha na Ayan, daw malalaman po. nyo po ang nakakuha ng tamang sagot sa susunod po natin na episode. Ayan, congratulations po sa ating winner. Maaari na po kayong maaari po namin kayong i-message po kung Yes. sakali po na kayo po ang nanalo. Abangan nyo po ang message po namin na para ma-claim nyo po ang inyong premyo. Ayan, meron pa po nagko-comment dito. Baka devil fruit daw. Ala, devil fruit. Di ba? Sa anime yun? So, ayan, 80 cents. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa susunod nating episode na. So, ayan, hanggang dito na lamang po ang Agri Mystery Box. Next episode po, i-reveal po namin yung laman ng ating Mystery Box. Thank you mga ka-80 cents. Thank you. So, mag-shoutout muna tayo. Pwede natin. Ayan, shoutout kay C.A. Anyeto and sa... Ayan, si Sir Biani po. Hello po. Ayan, si Sir Biani po, ang Center Director po ng Region 7. Ayan, hello po, sir. So, Ayan, syempre po, shoutout din po sa mga kasamahan po natin sa ISS. Ayan, ang aming chief, si Ma'am Yula, and si Sir Gio, si Sir Kent, si Sir Patrick, ayan, si Sir Russell, si Ma'am Mehmet, ayan, tsaka yung mga kasama po namin ng magagandang interns. Ayan, hello po sa inyo. hello po sa inyo. So, yung mga interns po natin ay si Mika, si Aliyah, and si Marilyn. Yes. Mama Mary. Si Mikachu. Ayan, from CLSU po sila, DevCom. Ayan. Yes. Ayan, May thank you mga po. ano po sila, may mga nickname po sila dito. Si Marilyn po ay Mama Mary. Then si Mika po ay Mikachu. Then si Aliyah po ay Alisor. Ayan. Comment nyo po kung ano pinaka gusto nyong nickname. Ayan, So, salamat po mga ayun lang ka-80 cents. po. Hanggang sa muli po. Hanggang sa susunod na episode po natin.
At ayun po, maraming salamat po sa pagsubaybay. Grabe, sir. Napakabilis ng oras. Sabi nga nila, lahat ng simula ay mayroong katapusan. Pero Oo. parang bitin. Sir, Para may hugot ka pa na gusto mo pa ba ng 2 hours? Ayan. So, paalala naman po sa ating mystery box. So, next episode nyo po malalaman kung sino po ang nanalo. So, meron na pong nanalo. Ano po? So, may tumama sa sagot. Hindi, oo, meron pang pinya, santol. Ayan. At dyan po nagtatapos ang ikalawang episode po ng iAgri TV Connect Season 4. manatili lamang kayong tumutok para sa kaalaman at balitang hatid ng ATI Central Luzon. Ako nga pala si Russell. At ako naman si Patrick. Hanggang sa muli, ito ang iAgri TV Connect Season 4.